At kaugnay po ng investigasyon sa pagkamatay ng byuda ni Papa Dom na si Teng Santa Romana Gamboa, makakapanayan po natin si Police Chief Inspector Shirley Bao mula naman sa Chief Investigation Department ng Makati Police. Magandang tanghali po sa inyo, Chief Inspector. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali sa iyo, Miss Connie. Nagkaroon na ho ba tayo ng lead dito po sa suspect sa pagpatay kay Teng Santa Romana Gamboa, ma'am? Sa ngayon po patuloy ang aming investigasyon na sinasagawa para sa kaso pong ito ni Mrs. Toa. Sa ngayon po, katatapos pa lang ang SOCO na ma-examine po yung taxi na kung saan may mga nakitang dugo. So ngayon po, pending the result of the examination na gagawin po ng SOCO. So doon po namin ngayon na hihintayin kung magmamatch po yung dugo na nakuha doon po sa standard na nakuha din po sa biktima. Okay, so ang inaantabayanan natin yung official result kung magtutugma yung dugo. Tama ho? Yun na lang naman ang... Opo. Oo. So far, ang nakita yun sa may area po ng... Pasay po siya palang kumbaga hinila nung sinasabing nangarnap dun sa taxi driver. Tama ho? Pasay ba yun? Opo, tama po yun. Pasay po. And then nakita ho yung kotse na inabondo na sa may area ng... Guadalupe, Nuevo. Okay. Pero ito hong area na ito, sinasabi ho ng mga pulis talaga na, of course, matao, marami hong mga CCTV doon sa ibang mga building, hindi ho ba? Meron na ho ba tayong nakuha na iba pang CCTV footage bukod po doon sa una hong nakita na nagte-text ho siya bago pa siya makasakay ng taxi? Sa ngayon, Miss Connie, babalikan ng aming investigador yung aming mga request na CCTV footage doon sa lugar kung saan posibleng dumaan yung taxi. At doon din sa lugar na kung saan iniwan itong carnap taxi. So ngayon po, ngayong araw na to, babalikan po ito lahat para po makuha namin yung mga request po namin sa mga establishment na to ng mga CCTV footage. Okay. Pero ma'am, ilan ho ang CCTV footage na tinitignan natin maaring makuha po doon sa mga nirequesta ninyo? Meron po kaming request doon po mismo sa lugar kung saan po allegedly sumakay ng taxi itong si Mrs. Gamboa. At doon din po sa Makati Square kung saan po allegedly sumakay yung pasahero ng taxi na siya din pong allegedly ng carnap ng taxi. At doon po din sa lugar kung saan po nakuha yung taxi at kung sa lugar na kung saan din nakuha yung bangkay po ni Mrs. Gamboa. That's right. At tinitignan ho ng pulisya so far ay pagnanakaw dahil nga rin po nawawala yung kanyang cellphone at iba pang gamit. Meron na ho tayong update tungkol doon kung baka may nakita ho na tayo na nagtapon ng siguro nung bag o ano pang gamit na personal po ni Mrs. Gamboa? Wala pa kaming nakuhang ganung mga gamit. Mayroon yung sa dating bago po kasi yung pangyayari ng pagkakuha ng carnap na taxi, meron na pong mga ibang biktima ng pang-hold up nitong taxi nito. So meron pong mga gamit doon na nakuha na sa ngayon po ay ipapakita po namin sa relatives po ni Mrs. Gamboa para po could be may ma-identify sila doon na gamit ni Mrs. Gamboa. Ma'am, balikan ko lang ibig sabihin yung taxi mismo na yon ginamit na rin sa iba pang pang-hold up? Ganun ho ba? Oo, meron na po siya kasi po, meron din po kaming investigador sa amin sa theft and robbery na iniimbestigahan prior to the incident ng pang-hold up at ang kanila pong tinuturong taxi ay yun pong taxi na carnap po. Okay, so ibig sabihin, yung pagka-carnap po dito, meron pang ibang naging biktima bago po kay Mrs. Gamboa. Kasi kung na-carnap pa nung araw na yun o gabi na yun sa may Pasay, meron kayong iba pang nakuhang gamit doon sa taxi. Ibig sabihin, talagang marami na siya na biktima bago pa doon sa biktima na si Mrs. Gamboa. Meron po na isang complainant na pumunta po sa aming opisina. Same taxi? Pareho pong taxi na dinidescribe po ng complainant o ng biktima. Okay, so may complainant tayo, namukaan ba niya? Meron ba tayong sketch na doon sa taxi na nang hold up sa kanya? O yung taxi driver? Ngayon po ay ipoproseso namin, po namin ng facial sketch po itong iibitahan po namin yung taxi driver
at saka po yung amin pong complaint doon po sa hold up. Okay, yung sinasabi rin ho kasi ng police, no, na talagang may ganito ng kaso ng pang-hold up, particularly, no, kakarnapin, tapos gagamitin yung kinarnap na taxi para makapang-hold up naman ng mga ibang pasahero. Pero ngayon lang daw, nagkaroon ng talagang pinatay. Ganun ho ba ang inyong update pa rin sa investigation na ito? Tama po yan. Meron na po kaming mga insidente dito na report po ng mga biktima ng pang-hold up na bali po, pag pinitrace po namin yung sasakyan o yung taxi na ginamit, ay isa po pala itong carnap. Pero po, ang nangyayari, hinuhold up lang naman po ang mga biktima at tapos po iniiwanan ang taxi sa isang lugar. Okay. Ngayon lang po ito nangyari na meron po talagang namatay. Okay, meron bang nakita ho tayo at least doon sa taxi? I don't know how you do it po sa investigation, ano, pero meron bang nakita na siguro mga scratches or parang kumbaga senyales na nanlaban kaya itong si Mrs. Gamboa kaya siya pinatay? Sa ngayon po, wala po kaming nakitang mga scratches, kung hindi po yung mga ano lang po, patak ng mga dugo. So yun lang po so far. Pero hinihintay pa rin po namin yung report ng SOCO kasi baka po meron pa sila pong nakita na hindi po namin na napansin doon. So yun po ang ano namin, hinihintay po namin ngayon. Yung payo nyo na lamang po sa mga commuter, no, na gumagamit po ng taxi at paano ba talaga ma-safeguard ng mga pasahero ang kanilang sarili laban sa mga ganitong klase? Paano ba namin malalaman kung ito ay unang-una sa lahat, di ba, legit na taxi driver o nangarnap para magbiktima lang? Oo nga po. Katulad po ng lagi namin pong ipinapayo sa lahat po ng mga sumasakay ng taxi na ang unang-unang pong gagawin nila, pagsakay po nila ng taxi, tingnan muna nila kung meron pong nakasakay din po doon aside from the driver. Para po maano natin na hindi po yun isang taxi na kung saan talagang balak na pang-hold up. Kung bagamat siya pa rin naman po ang nakasakay doon na pasahero, ang unang pong gagawin dapat po ng mga pasahero na ito, sumasakay ng taxi, ay i-text po yung kompletong detalye ng taxi kanyang sinasakyan, yung plate number po, yung body number, yung pangalan po ng taxi. At kung minsan po, meron po tayong makikitang ID doon sa taxi, so i-text po din nila po yung pangalan ng driver o nung pangalan na nakita po nila doon sa ID. Okay. So mas maganda din po na kung sasakay, doon po talaga sa lugar na alam nila po na merong makakakita sa kanila o kaya meron silang alam na may CCTV. So para po pag may ganitong pagkakataon na madali po natin siyang matitrace at madali po natin ding masasabi na so far masasafeguard po natin yung yung safety po ng ating mga pasahero. Ma'am, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras at sa mga tips na yan para maprotektahan ho yung ating mga commuter, no? Lalong-lalo na yung mga nagtataxi laban po sa mga kawatan na yan. Maraming pong salamat. Okay po, you're welcome, Ms. Connie. Yan po naman si Police Chief Inspector Shirley Bao ng Makati Police.